po ng mga balita. Balitang Bayan. Bagyong Goryo na panatili ang lakas habang binabagtas ang Philippine Sea. Balitang Bayan. Singil ng Meralco tataas na naman ngayong buwan. Balitang Bayan. DPWH at iba pang government agency muling pagpapaliwanagin ang Kamara kaugnay sa maanomalya umanong flood control project. Balitang Bayan. Pamunuan ng East Avenue Medical Center sinagot na mga puna matapos ang viral na reklamo ng kaanak ng isang namatay na pasyente. Balitang Bayan. Alita naman sa ibaing dagat, 3 patay sa panibagong pamamaril sa Amerika. Balitang Bayan. Sa sports, kauna-unahang training ng Magnolia Hotshots kasama ang kanilang bagong coach na si L.A. Teniente Tenorio umarangkada na. Balitang Bayan. At sa showbiz, sparkle artist Will Ashley handa na bang muling makatambal ang Star Magic artist na si Bianca De Vera. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. kasama si Drew Nasino. Magandang tanghali po, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayong pong araw na ito ng Martes na naman, ngayon po ay Agosto 12, taon 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng impilang may todong lakas. DWIC 882 at Aliw Channel 23 nyo po makakasama hanggang alaw na po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Sa oras po ng 4 na sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali. Bago tayo magtungo po sa ilang detalye po na may init na balita, alamin po muna natin ang isa pang malaking balita sapagkat meron pong panibagong bagyo. Yung update po kay Bagyong Goryo, alamin po natin ihatid yan sa weather update ni Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy launch Pilipinas. Narito na pong latest sa lagay ng panahon. Update po kay Typhoon Goryo. Ito po'y huling namataan sa layong 560 kilometers east of Itbayat, Batanes. Ang hangin po aabot sa lakas na 120 kilometers per hour at pagbugso naaabot naman ng 150 kilometers per hour. Ang kilos pa westward sa bilis po na 25 kilometers per hour. Ayon po sa track and intensity forecast po nitong si Goryo, sa buong forecast period inaasahan na pa west-northwestward ang magiging pagkilos nito at posibleng maglandfall sa eastern coast ng Taiwan bukas ng hapon. At bago maglandfall, posible pa itong lumakas at once naglandfall na, posible naman na itong humina. Kinagabihan naman bukas inaasahang lalabas na po si Goryo ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, meron ng tropical cyclone wind signal noon nakataas na po sa signal number 1 sa may Batanes. At ayon sa bagong update ng Pag-asa, posible po na hanggang signal number 2 lang po o yun na yung pinakamataas na wind signal na abutin dito kay Goryo. Bukod dyan, meron pa po tayong 24-hour rainfall forecast pang ngayong araw hanggang bukas po ng tanghali, no? Nadulot nga po ni Goryo at asahan po mga pag-ulan o maghanda po ang mga nasa Batanes. Samantala, para sa ating 3-day weather outlook, Iloilo City, asahan po ang mga pag-ulan for 3 days straight from Wednesday to Friday. Pero ang Wednesday and Thursday po ninyo may kasama pa itong thunderstorms at may chance pa rin naman ayon sa forecast na sumikat ang araw. Temperatura nasa 25 to 30 degrees Celsius. Tacloban for 3 days po, puro kulog at kidlat ang aasahan po ninyo with 24 to 30 degrees Celsius. Ang Kalibo naman, puro rin pag-ulan sa loob ng 3 araw. Pero on Thursday, may kasama pa itong mga pagkulog at pagkidlat at tsansa ng pagsikat ng araw. 25 to 30 degrees Celsius naman ang expected temperature dyan sa may Kalibo. Samantala, ang araw po sumikat kaninang 5:42 AM at asahan ng paglubog mamayang 6:21 PM. Ngayon po, yan muna aking latest weather update, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ito naman sa mga motorista, matapos ang sunod-sunod na oil price hike, epektibo na ngayong araw ang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa magkaiwalay na abiso ng Sea Oil Philippines at Shell, bumaba ng 40 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Piso at 50 sentimos sa diesel,
habang piso at 30 sentimos naman sa kerosino gas. Nagpatupad din ang kalintulad na price adjustment ang Petrogas habang ang clean fuel din magpapatupad din. Nagsimula ang adjustment kaninang alas 6 ng umaga para sa lahat ng kumpanya maliban sa clean fuel na nagpatupad naman ng bawas presyo kaninang alas 8:01 ng umaga. Balitang Bayan! Sa iba pang paksa ng mga balita, singil ng Meralco, tataas na naman. Maya-maya ay yung pag-uulat, ihatid po yan ni Patrol 38 Jen Patrolya. Samantala, sige, balikan muna natin ang isa pang report mula naman kay Patrol 13 Gilbert Perde. Pagtatayo ng karagdagang containment structures para mabawasan ang pagbaha ay pinag-utos na ni Pangulong Marcos. Go ahead, Gilbert. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH o Department of Public Works and Highways na pag-aralan ang posibilidad ng pagtatayo ng karagdagang containment structures para naman sa mga watershed sa Sierra Madre upang mabawasan ang pagbaha at maiwasan ang pinsala sa kalikasan. Binanggit naman ng DPWH na magkakasa ito ng feasibility studies at posibleng lumapit sa Japan para sa financial assistance para sa nabanggit na proyekto. Matatandaan na kahapon ay bumisita ang Pangulo sa Marikina City upang inspeksyonin ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project sa Marikina Bridge Underloop sa Barangay Santo Niño na layong mapahusay ang drainage system ng Metro Manila bilang hakbang laban sa baha. Sakop naman ng proyekto ang pagpapabuti ng flood control measures sa Marikina, Montalban at Metro Manila na target matapos sa taong 2028. Kasabay nito inaasahang matatapos naman ang Marikina Control Gate Structure sa pagitan ng 2029 at 2030. Sinuri rin ng Pangulo ang mga kinakabit na pipe sa kanto ng Sumulong Highway at McDonald's Avenue sa Marikina City. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Ito na, singil naman ng Meralco, tataas na naman ngayong buwan. Magkano? Patrol 38 Jen Patrolya. Tataas ng 63 centavos kada kilowatt per hour ang single sa kuryente ng Meralco sa paparating na August 2025 billing. Ito'y bunsod ng pagtaas sa generation at transmission charges. Ayon sa Meralco, tataas ng 125 pesos ang mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour, 188 pesos sa 300 kilowatt per hour, 251 pesos sa 400 kilowatt per hour, 313 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt per hour. Ako, si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa Hipilang May Todong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! May paparintambok na balita, pagpapaliwanagin ng Kamara sa pamamagitan ng isang briefing at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of Public Works and Highways kaugnay sa maanumalya umanong flood control projects. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na kabilang nga sa briefing ang DPWH, Department of Environment and Natural Resources at Department of Science and Technology. Ayon kay Congressman Ridon, kasunod rin ito ng pagbubunyag o ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 15 kontraktor, top 15 po na kontraktor po na mga flood control projects ang nakakuha ng mahigit 100 bilyong pisong halaga ng kontrata mula sa gobyerno.
Bukas may briefing ho ulit. Yung pong DPWH, no? So magbabatay na ito doon sa pinaka-recent po na pahayag ng Pangulo. Meron na siyang, yung listahan ko kasi in-expect din ho namin na ibigay sa amin, no? So gusto namin malaman bukas kung nakalagay na ba dyan yung mga sinasabi na substandard, ghost, delayed, incomplete na mga proyekto po ng flood control, no? Bukas magpapaliwanag po yung DPWH patungkol po dito. Pero siyempre nag-invite din ho kami ng iba pang mga ahensya kasi siyempre higit naman po sa flood control o sa pinho ng pagbabaha, hindi lang ho doon sa kung merong flood control o wala. Pagpapaliwanagin ho natin DNR, DOST, kung talaga po ang flood control. Kasi yan naman mismo din yung sinasabi na ho ni Secretary Bonoan na kailangan ho talaga na holistic approach, no, dito po sa usapin po ng pagbabaha. Sabay nito, sinagot naman ni Ridon ang pahayag ni na Senador Panfilo Lacson at Baguio City Mayor Benji Magalong hinggil sa mga dating kontratista ngayon ay politiko na. Alam mo, kailangan talaga natin maglinaw dun sa bagay na yan. Wala ho, yung sinasabi ho niya Senator Ping, sinasabi po niya Mayor Magalong, wala yung connection dito sa buong usapin po ng flood control projects. Ibig sabihin, meron silang sariling listahan nila. Ang sinasabi nila kasi meron mga congressman, contractors, no, na kumukuha ho ng mga proyekto, whether flood control man yan, basta kontratista ng gobyerno basically. So, inaantay namin hanggang sa araw po na ito, 2 linggo, 3 linggo na ho silang nagsasalita. Sino? Ito po mga kontratista na sinasabi ho nila na sangkot sa bigayan po ng kickback, sangkot po sa bigayan ng korupsyon. Kampon tinig ni House Committee on Public Accounts at Bicol Saro Party List, Representative Terry Redon sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Samantala, inula ng batiko sa East Avenue Medical Center sa Quezon City matapos ang viral post sa social media ng isang netizen kaugnay sa palpak umanong serbisyo ng naturang ospital. Ayon kay Shaira Bugarin, hindi marahil binawian ng buhay ang kanyang amang si Bongbong noong Hulyo 25 kung naging maayos lamang ang serbisyo ng East Ave. Partikular na tinukoy ni Shaira ang mga pabaya at bagitong mga doktor at nurse ng nasabing pagamutan na tila walang pakialam sa mga pasyente kahit emergency cases kagaya ng sa kanyang tatay. Abril pa lamang anya nang mapag-alaman nilang may pagdurugo at brain tumor ang kanyang ama. Kaya't mula Caloocan ay inilipat nila ito sa ospital sa Quezon City, bagay na kanyang pinagsisihan. Dismayado si Shaira sa tila pagbaliwala ng mga staff ng East Ave Hospital sa kalagayan ng kanyang tatay na kalaunay nagkaroon pa ng type 2 diabetes hanggang sa magkaroon ng mga komplikasyon at sumailalim sa ilang medical procedure, pero pinaghintay sila bago isagawa. Aminado naman si Bugarin na bagaman sadyang nangyayari ang mga ganitong sitwasyon sa bawat public hospital sa bansa, kanyang iginiit na hindi tamang masanay na lamang ang mga Pilipino sa makupad, palpak at bulok na serbisyo ng mga ospital ng gobyerno. Balitang Bayan. Iniimbestiga na ng pamunuan ng East Avenue Medical Center ang viral post ng kaanak ng isang pasyenteng namatay sa ospital nitong Hulyo. Tugon ito ng EAMC matapos ang mahabang post sa social media ng isang Shaira Bugarin na nadismaya matapos mamatayan ng ama sa nasabing ospital noong July 25. Inakusan din ito ang East Ave ng kapabayaan na kanyang itinurong dahilan ng pagpanaw ng ama. Ayon sa pamunuan ng ospital, nananatili ang kanilang kahandaang paglingkuran ang lahat ng pasyenteng nagpapagamot sa kabila ng viral post. Pangunahin na nilang prioridad ang kalusugan at kapakanan ng mga pasyente sa pamamagitan ng profesional at makataong paraan ng lahat ng kanilang frontline healthcare providers. Balitang Bayan. Sa oras na 16 na minuto, makalipas po ang alas 12 ng tanghali, tanggap pa tayo ng ilang pang mga report. Ka-124 na anibersaryo ng Police Service, pinangunahan ni Pangulong Marcos
Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa pagdiriwang ng ika-124 na anibersaryo ng Police Service sa Campo Crame. Sa temang Pulisya, Bantayog ng Bayang Matatag ay pinangunahan nga ng Pangulo ang pagkilala sa mga natatanging uniformado at sibilyan na mga kawani ng PNP. Ngayon din ang mga unit ng Pulisya para sa kanilang kahangahangang serbisyo at dedikasyon sa tungkulin. Sa kanyang talumpati, nagbabala ang Pangulo sa mga pulis na abusado na ayon sa kanya hindi nila papayagang makapanatili sa pang-aabuso. Hindi anya hayang baluktutin ng mga abusadong pulis ang layunin ng administrasyon at tiniyak na sasalang ang mga ito sa investigasyon at mapapanagot sa kanilang pag-abuso sa tungkulin. Pinababantayan din ng Presidente sa PNP ang mga kriminal daw na gumagamit na ngayon ng makabagong teknolohiya na dapat daw masugpo. Binigyan din ni Pangulong Marcos na walang lugar ang katiwalian sa hanay ng PNP at sa kabilang banday nagpasalamat naman ang Pangulo sa mga kagawad ng PNP sa kanilang dedikasyon at paglilingkod sa bayan. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa impilang may todong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. PNP Chief General Torre, binida naman kay Pangulong Marcos ang 5-minute quick response implementation ng pambansang pulisya. Patrol 17, Jopel Peleño sa detalye. Ibinida ni PNP Chief General Nicolas Torre III kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang command center sa Campo Crame. Dito ipinakita ni Torre kung paano ipinatutupad sa mga rehiyon sa bansa ang 5 minutes quick response ng mga pulis sa mga emergency call na natatanggap nila mula sa hotline 911. Nagtungo si PBBM sa Crame upang pangunahan at magsilbing guest of honor and the speaker sa 124th Police Service Anniversary ng PNP. Bahagi din ng selebrasyon ang paggawad ng medalya ng katangi-tanging gawa at achievement award para sa mga best commissioned at non-commissioned officer. Binigyan parangal din sa anibersaryo ang mga natatanging unit ng pambansang pulisya. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, kasunduan ng MIAA at San Miguel Corporation hiniling na ipawalang bisa ng Korte Suprema. Ang kabuuan ng detalye mula kay Patrol 24, June Samson. Formal nang naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang OFW groups, NIA workers, NAIA workers at iba pa at hiniling na ipawalang bisa ang Manila International Airport Authority Revised Administrative Order No. 1 Series of 2024 pati ang March 18, 2024 NAIA Public-Private Partnership Concession Agreement ng San Miguel Corporation o yung New NAIA Infra Corporation. Ipinaliwanag ng grupo na binaliwala ng gobyerno ang partisipasyon ng publiko pati ang due process nung inaprubahan ang pagtaas ng paniningil sa mga bayarin sa airport. Iginiit ni Atty. Kit Belmonte na ipinatupad ang kasunduan kahit na walang tunay na public consultation. Katunayan ay walang kahit isang OFW o airport worker o kaya ay ordinaryong pasahero ang nakaalam na aprobado na pala ang rate increase at yan anya ay labag sa batas o konstitusyon. Babala ni Belmonte na ang ipinatutupad na bagong sistema ng paniningil sa parking fee o yung passenger service charges ay magdudulot ng pagtaas sa gastos sa pagbiyahe ng milyon-milyong mga pasahero kabilang ang mga overseas Filipino workers at sa mga airport employees. Patrol 24, June Samson para sa himpilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Mas mabilis na aksyon naman ng pulis sa sumbong ng mamamayan dapat panatilihing nararamdaman ayon kay Pangulong Marcos.
Isa pang report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Kahit sumadsad ang datos ng mga natalang krimen mula June 2024 hanggang June 2025, sinabi ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi lamang ito ang tanging barometro na ginagamit ng mamamayan para sukatin ang kanilang kapanatagan. Sa ika-134 na anibersaryo ng Police Service sa Campo Crame, sinabi ni PBBM na hindi sapat ang numero kung iba naman ang kanilang karanasan. Kaya ang dapat ayon sa Pangulo, kunin ang tiwala ng taong bayan sa pamagitan ng mabilis at maagap na aksyon tuwing humihingi ng saklolo ang mga ito. Naniniwala naman niya siya na ito naman ang tinatahak ngayon ng PNP at sa katunayan ay may milestone na raw na nagawa ang pulisya kung pag-usapan ay mabilis na aksyon at responde. Halimbawa na lamang anya dito ang 5-minute response policy na kasalukuyan ang ipinatutupad sa ilalim ng liderato ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Iba pa rin balita, Vice President Sara Duterte buo ang tiwala kay Attorney Kaufman sa ICC case na kinakarap ng kanyang amang si dating Pangulong Digong. Babalik si Patrol 38, Jen Patrolya. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na buo ang tiwala kay Attorney Nicolas Kaufman, abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa kasong kinakaharap nito sa International Criminal Court. Paliwanag ng Vice Presidente, tanging si Attorney Kaufman ang makakapagbigay ng detalye hinggil sa kanyang paghahanda at mga hakbang sa kaso dahil hindi siya maaaring magsalita para rito. Dagdag pa niya Vice President Duterte na si Kaufman ang personal na pinili ni dating Pangulong Duterte bilang legal counsel kaya tungkulin nilang igalang at sundin ang naging desisyon ng dating Pangulo. Narito ang tinig ni VP Sara. Of course, yes. Oo, kasi siya yung pinili ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lawyer. So we only follow kung ano yung choice ng client, no? Siya naman yung kliyente, sa kanila naman yung professional arrangements. So as long as nagsabi si dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ang aking mga abogado, susunod kami and mag-cooperate kami kung anong kailangan ng legal team. Ako, si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Muling pag-aay naman ng panibagong kaso sa International Tribunal laban sa mga bansang nais sakupin ang teritoryo ng Pilipinas, isinulong ng Party List Solo. Patrol 30, Jelly Mendez sa detalye. Kaisa si mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima sa mga nagsusulong na muli maghain sa International Tribunal ng panibagong arbitral case laban sa China. Ayon kay de Lima, ang pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral ruling ay hindi lang kapirasong papel kundi paninindigan para sa pambansang dangal na tunay nating may pagmamalaki, kinikilala at sinusuportahan ng iba pang mga bansa. Maring kinondena ni de Lima ang panibagong insidente ng panggigipit ng Chinese Coast Guard sa Kadiwa Mission para sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc na sakop ng West Philippine Sea. Samantala, kaugnay nito ay nanawagan din si Akbayan Party List Representative Chel Jokno sa gobyerno na gawin ang karapatang aksyon hinggil sa pagiging agresibo ng China. Iginit ni Jokno na ang Scarborough Shoal ay parte ng ating karagatan at walang karapatan ang sinumang bansa na manghimasok at pigilan ang ating paglalayag sa sarili nating teritoryo. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, Naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Mandala, PCSO nagkaloob ng 1 million peso grant sa Buklod-Unlad ng Batangas. Ang special na report ihahatid ni Angelo Bainyo.
Ipinagkaloob ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang 1 million pesos grant sa Buklod Unlad ng Batangas Incorporated sa ilalim ng Institutional Partnership Program. Pinangunahan ni na PCSO Batangas Assistant Branch Manager Brenda de Guzman at Social Welfare Officer Mary Rose Ebora ang turnover ceremony na dinaluhan din ng mga opisyal ng BUBI. Gagamitin ang pondo para sa iba't ibang programang pangkomunidad alinsunod sa layunin ng IPP na suportahan ang mga proyektong pangkalusugan at kawang-gawa para sa mga nangangailangan. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Alam niyo po ba na ang katumbas ng bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang-gawa? Sa bawat ticket po ninyo, sigurado tiyak may mga matutulungan at natutulungan po tayo mga kapwa po nating Pinoy, lalo po yung may mga pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. Balitang Bayan! Mabalik po ang Balitang Bayan, makalipas na may mga paalala oras. 27 sandali makalipas ang alas 12. Sa oras po naganap ng alas 12:30 na po ng tanghali. Sa pagkakataon ito, pag-usapan po muna natin, isantabi muna natin yung issue po dun sa flood control projects, yung sa issue po sa presyo ng bigas. Dito muna tayo sa pinaghahandaan po ng ating pong pamahalaan, lalo po ng mga kababayan po natin sa barangay. Yung mga barangay official na mga nagtatanong kung tuloy ba o tigil ang barangay at SK elections. Nasa kabilang linya po natin ang tagapagsalita po ng COMELEC, si Attorney John Rex Laudiaco. Magandang tanghali po, Attorney Laudiaco. Welcome po muli sa DWIZ Aliw Channel 23. Magandang tanghali po, Sir Drew, sa lahat po ng taga-subaybay ng DWIC Aliw Channel 23. Magandang tanghali. Salamat po sa inyo pong pagpapaunlak, Attorney Laudiaco. At ito, unang-una na po itong sa ating pong pag-uusapan, ito pong BSKE. Though August 14, tama ho ba, ay maglalaps po into law ito pong panukala na nagpo-postpone o magpo-postpone sa nasabing halalan. Though meron na pong naunang pahayag si Pangulong Bongbong Marcos na kanya po itong lalagdaan. So August 12 na tayo ngayon, bukas ay 13. So ano po ang inihanda po, ano po ang mga nakalatag na hakbang po ng COMELEC? Tama po kayo, ganyan din po ang balita na tinanggap ng Commission on Elections na dapat ngayon lalagdaan, ngunit wala pa rin po tayong abiso kung nalagdaan nga po ba. At tama rin po kayo na sa August 14 it will lapse into law. So ang COMELEC naman po, dahil ito po wala tayong kasiguruduhan kung ibito ba, kung pipirmahan, kung ilalapse into law, basta ang COMELEC po tuloy-tuloy po tayo sa paghahanda. Siguro po maitatanong nyo, bakit? Dahil kung hindi pirmahan at ito ibito, nakahanda po ang Commission on Elections. Kung sakali naman po mag-lapse into law, kaya po mapirmahan ng ating Pangulo, di sasabihin ito'y ganap na batas na. Ngunit meron din po kasi mga advocacy groups at meron na rin po isang abogado na handang-handa daw po iakyat sa Korte Suprema at questionin ang legalidad at constitutionality ng batas na to. Paano kung mag-issue po ang ating Supreme Court ng PRO? Mahirap naman po na hindi kami makasunod. So kami po sa COMELEC, tuloy lamang po ang paghahanda sa BSK. And speaking of tuloy ang paghahanda, ang COMELEC po, tama ho ba? Ang hinihiling ay, correct me if I'm wrong, Attorney Laudiaco, almost or more than 4 billion pesos additional budget po? Tama po kayo, no? Kasi nga po, ito pong nakaraan na registration natin in a 10-day period, nakapagdagdag po tayo ng 2,727,000. More than 100% po na increase dun sa projected namin na 1 million. Ganyang karami po naging interesado magparehistro. At dahil po dumadami ang ating mga botante, kailangan po namin magdagdag ng mga presinto. At kada dagdag ng presinto po ay panibagong mga i-employodohan natin ng mga teachers, mga electoral boards. Ganyan po ang costing po natin. Siyempre, babayaran namin honoraria bukod pa doon sa mga supplies and materials. Yes. Kaya nga po kami po ay kakatok na paghingi ng dagdag na po. Additional cost yan, di ba? Pero, Attorney, gaano na ho ba kalaki? I mean, gaano na tayo kahanda sa BSKE? Ilang porsyento na po ba yung ating pong preparations? Malapit na ho ba tayo sa 100% or 90 or 80?
Ay hindi pa naman po dahil tayo po ay nandoon sa punto na nagpo-procure po. So tuloy lamang po kami sa procurement ng mga gamit tulad ng mga ballot paper, tulad ng mga gagamitin natin ng mga folder. Yung mga inuuna po namin yung hindi masisira na just in case na talagang maging batas, pwede pa rin natin gamitin sa susunod. Kumbaga po hindi mag-expire. Hindi mahirap po. Hinuhuli namin yung mga ball pens, yung mga indelible ink kasi meron po expiration, may shelf life po yan. So hinuhuli po namin. Oh, and of course, dahil yung pinag-ugatan nga po ng pagpapaliban o yung panukalan, ipagpaliban po yung BSKE, ay ito pong BARM elections na ang binabanggit po ni Pangulong Marcos ay hindi po dapat mabalam dahil nakasalalay po rito, yung sinasabi nga ni Pangulong Marcos, yung peace process po dyan po sa bahagi po ng Mindanao. Kumusta na po ba yun, Attorney Laudianco? Ay handang-handa po tayo dito, no? Sa kasalukuyan nga po ako ay nasa Cotabato City dahil po kakausapin natin ang ating mga kapatid sa media dito para masiguraduhin na full coverage, maganda ang coverage natin for transparency. Itong buwan na rin po ito mag-i-implementa na tayo ng balota. Handa na po ang sistema, na-test na, nagkaroon na ng mga elections, nagkaroon ng field test. So ito po ay napakataas na ng bahagda na ready na po ang COMELEC. Sabi nga po ni Chairman Garcia, ang makakapigil na lang sa amin ngayon ay maaari Supreme Court sa pamamagitan ng TRO. Ngunit dun sa mga kasong nakalagak sa Supreme Court hindi naman po naging issue. Kaya po ang COMELEC tuloy na tuloy. So assurance po natin dito sa ating Bangsamoro, tuloy ang inyong parliamentary election sa October 13. Apo, tama ho ba? Kailan ho yan? October? 13 po, October 13. October 13. So ilang kembot, ilang tulog na lamang po, Attorney Laudianco. Ano ho ba ang naobserbahan po ng COMELEC? Meron pa ho ba tayong mga dapat pang plansyahin? Yung mga ilan pang mga issues na dapat po nating tugunan para po masabi po natin na we are almost papatungo na po tayo sa 100% pong preparasyon para po sa BSKE, para po sa BARM elections. Siguro po ang nilalatag na lang po namin ngayon ay karagdagang seguridad dahil po maayos naman lahat, lalong na yung technical aspect at yung mga operational ay maayos naman po. No? In fact, ang kasunod na po natin dito, pagkatapos yan ay yung mga training, deployment, kumbaga po ready na po sa halalan ng ating Bangsamoro. Magdadagdag ho ba kayo ng mga tauhan? Ay opo, magdadagdag po kami dahil nga po sisiguraduhin natin yung kaayusan at kapayapaan. And by the way, ito pong napakaganda. Kung dati po sa isang paaralan ay meron lang ilan na mga reserbang automated counting machines, dito po sa Bangsamoro ay 1:1. Kada isang makina po na na-deploy namin ay may reserba na kagad. At nung ating pong May elections ay meron tayong gumamit pa ng mga SIM card sa telcos. Dito po hindi. Lahat ng paaralan ay gagamitan na natin ng Starlink. Masiguro po natin na mas maayos, mas mabilis po yung automated elections pati na transmission. So automated yung election sa BARM. Pero kamusta po yung atin pong energy situation, yung atin pong power supply? Opo. Ayon po kasi sa Republic Act 12123, ang BARM elections po ay karugtong lamang nung May elections. So wala pong pagbabago dun sa sistema kung sino po yung botante ng May elections, ano pong sistema na ginamit, yun at yun din po, hindi po natin mababago yan. So yung pong paalala namin, yung pong mga output ng ating registration, itong nakaraan, hindi po kasama yan sa madadagdag na boboto sa BARM elections dahil po kung sino yung botante ng Mayo, sila rin po ang botante natin sa October 30. As is sa Makatuwid. Apo. As is po. Alright. Baka meron pa ako kayo mga karagdagang pang panawagan, Attorney Laudianco, sa ating po mga kababayan, sa mga nag-aabang po, yung mga barangay officials, mga mamamayan, mga nagparehistro. Tama ho ba, Attorney? Gaano karami yung nagparehistro para po sa yung katatapos lamang po na registration? 2,727,000 po ang bagong rehistrante natin sa Barangay Nesque elections. At dito na po sa October 13 elections, aabutin po tayo dito ng mahigit 2.2 million na botante dito po sa BARM elections sa October 13. And by the way po, maidagdag ko na lang din po, August 14 sa isang araw po, simula na po ng election period, simula na po ng gun ban period. Kaya po paalala sa ating mga kababayan, election period na po dito. Sa August 28 naman po ay simula na rin po ng campaign period para din po dito sa BARM. Opo.
At kung sakali nga po, inaabangan po natin lahat, no, itong August 14 kung lalagdaan po o hindi ni Pangulong Marcos yung atin hubang, of course, meron pa rin siyempre na mga, kumbaga, dudulog o magpapasaklolo sa Korte Suprema. Handang-handa naman ho tayo dyan. Di ho ba, Atty.? Tama po kayo, no? Kung sakali man pong kami aatasan ng Supreme Court na sumagot at magsumite ng aming position paper, ready naman po ang COMELEC dyan. At by the way po, kami ang paghahanda naman po ng COMELEC ay dinidisclose namin publicly para rin po aware kung sakali man ng Supreme Court sa mga timelines po namin. Alright. Nako, sige po. Antabayanan po natin, antabayanan po namin na Attorney Laudiaco, yung mga karagdagan pa po ninyong mga anunsyo, mga abiso po, at syempre yung mga panawagan. Baka meron pa ho kayong mga karagdagan pang payo, mga panawagan po sa ating po mga kababayan, lalo po yung mga botante. Maraming salamat po muli, Drew, sa ating pong makbabayan dito sa Bangsamoro. Malinaw po ang mensahe ng Commission on Elections. Tuloy po ang ating halalan para sa inyong Parliament sa October 13. At para naman po sa Barangay SK Elections, hinihintay po natin kung magiging ganap na batas ba yung panukalang batas. Ano man po ang kahinatnan, ito may maging batas, may veto, may akit sa Supreme Court. Asahan po ninyo ang COMELEC ay handang-handa sumunod, whether sa Supreme Court o kaya ipatupad ang halalan ngayon o sa susunod man taon, anuman ang iiral na batas. Maraming salamat. Alright. Salamat po, Attorney John Rex Laudiaco, sa inyo pong oras. Magandang tanghali po. Ingat po kayo. Good luck po sa inyo, sir. Magandang tanghali po. Salamat. Si Commission on Elections spokesman, muli, Attorney John Rex Laudiaco ang inyo pong napakinggan. Balitang Bayan! Sa pagkakataon ito, balikan po natin ang ilang pang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. Mga barangay tanod, ide-deploy na sa mga paaralan sa buong bansa. Nagbabalik si Patrol 38 Gen Patrolya. Inatasan ng Department of the Interior and Local Government, katuwang ang Department of Education, ang pagde-deploy ng mga barangay tanod sa mga pampublikong paaralan sa bansa para sa school year 2025 to 2026. Kasunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral sa ilalim ng DILG Memorandum Circular 2025-072. Inaatasan ang mga barangay na makipag-ugnayan sa mga paaralan sa kanilang nasasakupan upang magtalaga ng tanod na magmamando ng trapiko sa oras ng pasok at uwian, magpapatrolya sa paligid ng paaralan at mga lugar na dinarayo ng mga estudyante, magmomonitor at mag-uulat ng insidenteng maaaring magbanta sa kaligtasan. Gayon din ang pagsasagawa ng iba pang legal na tungkulin alinsunod sa utos ng punong barangay o ng pulisya. Inihikayat din ang mga alkalde ng lungsod at bayan na magbigay ng logistical support para sa maayos na pagpapatupad ng nasabing inisyatiba. Kaugnay nito na nawagan ang DILG sa lahat ng lokal na pamahalaan, opisyal ng pamaraan o paaralan at komunidad na magtulungan upang matiyak ang ligtas at mapayapa ang bawat lugar na pagkatuto para sa mga kabataang Pilipino. Ako si Patrol 38, Gen Patrolya, nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Ang session ng Korte Suprema sinabayan ng rally. Ang sigaw mula kay Patrol 24, Jun Samson. Tinatayang mahigit sa 100 rallyista ang sumugod at nagkilos protesta sa harap ng Korte Suprema at habang isinasagawa naman ang regular and bank session sa loob ng mga maestrado. Bantay sarado naman ng mga pulis at ang rally para maging mapayapa, bagamat nagdulot ito ng mabigat na daloy ng trapiko sa Padre Faura. Kasama nila sa rally ang isang nakakostyum ng huwes na may piring ang mga mata at bitbit ang timbangan na sumisimbolo sa patas at walang kinikilingan na hustisya. Isinisigaw nila na sana'y baliktarin ng Korte Suprema ang desisyon na nagsabing unconstitutional ang pagdaraos ng impeachment trial dahil sa tinatawag na one-year bar rule. Nais na mga realista na ituloy na ng Senado ang paglilitis at panagutin sa batas si Vice President Sara Duterte. Patrol 24, Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Balitang Bayan. Mapambalita, Senate President Escudero, aminadong kaibigan at campaign donor niya ang isa sa 15 nangungunang kontratista sa mga flood control projects. Yung lumabas na balita na nag-uugnay sa kanya, inalmahan. Sa Senado, Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Inamin ni Senate President Chis Escudero na kaibigan at campaign donor niya ang taga-Sorsogon na kontratista na isa sa 15 pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nakakopo ng karamihan ng malalaking flood control projects na gobyerno. Pero ayon kay Escudero, hindi niya tinulungan ang construction firm na Centerways Construction and Development Incorporated na pagmamayari ng kanyang kaibigan para makakuha ng mga kontrata sa gobyerno. Gobernador pa niya siya ng Sorsogon at bago pa siya naging senador muli noong 2022 noong makakuha ang naturang construction firm ng malalaking kontrata para sa flood control projects. Kahit nakakuha ito ng kontrata noong senador na uli siya, sinabi ni Escudero na wala siyang kinalaman dahil hindi naman siya kasosyo ng kanyang kaibigan. Binigyan din na hindi illegal ang pagtanggap niya ng campaign contribution sa kaibigang kontratista. Isinapubliko niya ito at lumabas ito noon sa mga balita. Gate pa Escudero, sinasabi na kuha ng construction firm ng kanyang kaibigan na nasa 5.4 billion pesos ay 1% lang ng 545 billion pesos na kabuang halaga ng flood control projects na nakuha ng 15 construction firm na pinangalanan ng Pangulo. Bakit anyang 1% na nakuha ng kanyang kaibigan ang pinag-iinitan, hindi ang 99% na mas malaki, at bakit din daw hindi tutukan ang mga mambabatas at mga opisyal ng gobyerno na sila mismo ang contractor at supplier ng mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay Escudero, kung may illegal na ginawa ang kaibigan o kumpanya nito, ay dapat lang itong panagutin. Narito ang bahagi ng pahayag ni Escudero. Nikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Sinabi pa ni Escudero na malisyoso ang lumabas na report. Malinaw daw na ito isang demolition job laban sa kanya para matiyak na hindi na siya ang Senate President kapag muling may inihayang impeachment case laban kay Vice President Duterte. Narito muli ang pahayag ni Senate President Escudero. PR job na nakatuon laban sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yun. But having said that, allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed article that came out against me in relation to the flood control press con of the President yesterday. Si Senate President Chis Escudero. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. At may lamang po para sa iba pang mga pagulat mula sa labas ng impilan, magbabalik muli ang Balitang Bayan. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Oras, tratistang Congressman Wenner Contino. 12 minuto bago sumapit ang ganap na 1:00. Tingnan po natin ang ilan pang mga pagulat mula sa labas ng impilan. Sa huling sigwada ng Balitang Bayan, Bureau of Customs tiniyak ang pagsisikap na maabot ang revenue target ng bansa. Ang pag-ulat mula kay Patrol 5, IIU Bangko. Tiniyak ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na sisikapin nilang maabot ang revenue target ng bansa. Sa harap ito ng nagbabadyang epekto ng 60 araw na suspensyon sa rice importation mula September 1 para protektahan ang mga lokal na magsasaka ngayong harvest season.
Ayon kay Nepomuceno, matapos ang suspensyon ay maaaring itaas hanggang sa 30% ang taripa ng mga rice import mula sa kasalukuyang 15%. Makakatulungan niya ito para mabawi ang halagang malulugi sa pamahalaan bunsod ng 60 days suspension. It is Batang number 5. Ayaw pa ang comparison kilometer ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Driver at registered owner ng isang mixer truck na sangkot sa aksidente sa Bataan pinagpapaliwanag na. Sa pang-report mula kay Patrol 38 Jen Patrolya. Ipinatatawag ng Land Transportation Office ang driver at registered owner ng isang mixer truck na nasangkot sa isang aksidente sa Dinalupihan, Bataan. Matapos itong bumangga sa ilang sasakyan at isang kainan bago tuluyang mahulog sa bangin. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, isinailalim na sa alarm ang naturang truck upang hindi makapagsagawa ng anumang transaksyon habang isinasagawa ang investigasyon. Naglabas na ng show cause order ang LTO laban sa driver at may-ari upang ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat patawan ng parusa, partikular sa usapin ng pagtiyak sa roadworthiness ng sasakyan. Batay kasi sa viral video, makikita ang driver na pilit minamaniobra ang truck bago ito tumalon palabas at nabangga rin ito ang ilang nakaparadang sasakyan at isang kainan bago mahulog sa bangin. Ako si Patrol 38, Jan Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, speaking of aksidente, bago tayo magtungo sa isa pang report mula kay Patrol 17 Jopel Pelenyo, 5 ang patay habang 10 ang sugatan sa naganap na aksidente dyan sa Central Luzon Link Expressway sa La Paz, Tarlac. Isang L300 van ang sangkot sa aksidente kanina po itong umaga. Mag-aalas 8 ng umaga. Ayon sa Philippine Red Cross, nag-deploy ng ambulansya at mga personnel para ilipat o isugod ang mga pasyente sa Tarlac Provincial Hospital. Patuloy na inimbestigahan nagnaturang aksidente. Matalap po na ng publiko sa hindi maayos na pangangatawan ng canine dog na si Kobe, iginagalang ng PNP. Patrol 17 Jopel Pelenyo sa detalye. Nirirespeto ng pambansang pulisya ang naging pananawa ng publiko ukol sa hindi umano maayos na kalusugan ng PNP Explosive and Ordnance Disposal and Canine Dogs. Kasunod ito ng pag-viral kamakailan ng kanilang canine dog na si Kobe. Makaraang punahin ng mga netizen at mga animal rights group ang payat na pangangatawan nito. Depensa ni PNP Chief General Nicolas Torre III na may mga pagkakaiba ang mga canine dogs sa mga inaalagaang aso sa mga tahanan dahil sa mga ginagawang pagsasanay sa mga ito. Iniambing ng general ang mga canine dogs sa mga pulis na kailangan aniyang mapanatili ang kapayatan para maging maliksi at mabilis na mahalaga sa kanilang tungkulin. Kaugnay nito, inayag ng PNP Chief na plano pa nilang dagdagan ang 300 canine dogs na kailangan ng kanilang hanay. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Waste to Energy pilot program sa Maynila isinusulong ni Pangulong Marcos. Babalik si Gilbert Perez. Isusulong ng pamahalaan ang pagpapatupad ng Waste to Energy project sa lungsod ng Maynila bilang pilot program para tugunan ang problema sa basura at pagbaha. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., layunin ng proyekto na mapabuti ang pamamahala ng basura at matiyak ang maayos na operasyon ng mga pumping stations matapos mapag-alaman na nababarahan ito ng mga basura kaya hindi raw nagiging epektibo kapag naging matagumpay planong palawakin ang programa sa iba pang parte
parte ng Metro Manila at sa mga lungsod na madalas bahain. Bahagi raw ito ayon sa Pangulo ng mas malawak na hakbang ng kanyang administrasyon para makahanap ng pangmatagalang solusyon sa problema ng urban flooding at solid waste disposal. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Totolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa. 3 ang patay sa panibagong insidente ng pamamaril sa isang mall sa Texas, Amerika. Ayon sa mga otoridad matapos paputukan ng mga sospek, ang mga biktima tinangay na mga ito ang 2 kotse. Kabilang ang napaulat na kung saan isa rito ay naiulat na isang ninakaw o nakaw pa lang sasakyan. Tinangay na, ninakaw pa. Dahil dito, nahuli naman ang suspect at kasalukuyang nasa kustodiya na ng mga pulis. Balitang Bayan! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Umarangkada na ang kauna-unahang pag-ensayo ng Magnolia Hot Shots kasama ang kanilang bagong coach na si L.A. Teniente Tenorio. Ibinahagi ito ng Hot Shots sa isang post sa social media kung saan makikitang kasama ni Tenorio ang players ng naturang koponan sa isang sports facility sa Pasig City. Nagsimula ang training 2 linggo matapos ang pagkakatalaga kay L.A. bilang bagong coach ng Magnolia. Huling nasilayan si Tenorio na kasama ang koponan nitong nakaraang linggo sa selebrasyon ng centennial anniversary ng Magnolia. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Pantang-handa ng aktor at dating PBB housemate na si Will Ashley na muling makatambal ang aktres at kapwa niya dating housemate na si Bianca De Vera. Kinumpirma ito ni Will matapos tanungin sa katatapos lamang na Big Collab concert kung ready ba itong makasama muli si Bianca sa isang project. Kasabay nito nagbiro ang male actors sa kanilang mga boss na bigyan muli silang dalawa ni Bianca na project. Nabuo ang chemistry ng dalawa sa loob ng bahay ni Kuya kung saan nagtapat si Will sa kanyang tunay na nararamdaman kay Bianca. Sa ngayon, bukod kay Will, ay siniship din si Bianca sa aktor na si Dustin Yu. Balitang Bayan! At yan po ang kabuuan ng mga balita ngayong araw po na ito ng Agosto 12, ngayong pong araw ng Martes sa Balitang Bayan. Sa ngalan po na buong tropa ng DWIZ at Telev Channel 23. Ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama, standby lamang susunod na nandyan na po ang DWIZ Network News kasama sina Angelo Bainio at Gia Rafael.